Sa dalawang naunang kabanata, natuklasan ni Ira de Leon ang madugong nakaraan ng kanyang ama at napasok sa isang pampulitikang laro sa pagitan ng dalawang lihim na kapangyarihan, ang La Sombra at si Elias. Nang lumitaw ang El Silencio bilang isang panggalan na hindi pa nakikita ring sinuman, inakala ni Ira na siya ay isang piyesa lamang. Ngunit iba ang katotohanan. Ngayon gumuho na ang dating network. Ngunit isang panggalawang pinto ang nagbukas. Isang pinto na hindi nanggangailangan ng dugo para gumana, kundi ng ganap na katahimikan. At sa kadilimang iyon, kailangang pumili ni Ira, maging tagapagmana, o maging ang taong maglalakas loob na sirain ang huling laro. Maynila, 3 umaga, walang buwan, isang ulan sa gabi ang katatapos lamang, nagiwan ng mabigat na amoy ngamag sa mga eskinita sa paligiding tondo. Ang mga ilaw sa kalye ay kumikislap, nagbibigay ng maputlang liwanag sa mga naipong tubig na parang dandang mga matang walang laman na nagmamasid mula sa lupa. Sa isang lihim na base sa ilalim ng isang abandonadong paggawa ng damit, nakaupo si Ira sa harap ng isang malaking screen. Ang asul na liwanag ay tumatama sa kanyang mukha na pumayat pagkatapos ng mahigit isang taong pamumuhay sa gitnang bagyo. Sa screen ay ang huling linya ang kode na kalulutas lamang. Isang mensahe ang lumitaw, walang panggalaning nagpadala, walang IP address, walang paraan upang matunton ang pinagmulan. Ang pinto bilang to ay nabuksan na. Natigilan siya, hindi ito ang unang beses na nakita niya ang apat na salitang iyon. Sa mga lumang tala ni Raul, ang mga kwadernong itinago niya ng mabuti sa isang lihim na safi sa ilalim ng sahig. Mayroong isang linya na isinulat ang kamay. Ang pinto bilang to ay ang tunay na kadiliman. Noong panahong iyon, hindi pa naiintindihan ni Ira. Ngayon, nagsisimula ng maging mas malinaw ang lahat. Tinawag ni Raul ang La Sombra na pinto bilang 1. Ang pinto na nanggangailangan ng dugo upang mapanatili ang kapangyarihan. Ngunit hindi niya kailanman sinabi kung ano ang panggalawang pinto. Isang bagay lamang ang isinulat niya. Kung ito ay magbubukas, walang sinuman ang may sapat na kapangyarihan upang isara ito. Itinulak ni Ira ang upuan. Mabilis na naglakad patungo sa imbakan. Inila niya ang ikatlong drawer sa kanan, kung saan nakalagay ang mga kopya ng mga pahinang talarawan na iniwan ni Raul. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuklat niya ang pahina na minarkahan ng isang lumang larawan na kupas na. Ang mga salitang itim na tinta ay tahimik na nakalagay sa gitnang madilaw na papel. Ang pinto bilang 1 ay La Sombra. Ang pinto bilang 2, hindi nanggangailangan ng mga buhay. Ang pinto na hindi nanggangailangan ng mga buhay. Ano ang ibig sabihin nito? Pumalik siya sa control room nang pumasok si Joaquin. Inilagay niya ang isang tasang kape sa mesa. Tinitigan ang screen na may tensyon sa kanyang mga mata. Nandun pa rin ang mga salitang iyon. Malinaw malamig, tulad ng isang babala mula sa kadiliman. Mensahe mula kay Marco. Tanong ni Joaquin na may pause na boses. Hindi. Mula sa taong naging gating kanyang code channel. Hindi inalis ni Ira ang kanyang tingin sa mga salita. Sigurado ka bang hindi ito isang bitag? Hindi. Kinamit nito ang mismong internal code ni Raul. Ang uring kode na 3 taon lamang ang nakakalam. Isa ay patay na, isa ay ako. At ang isa pa, tumingin si Joaquin sa kanya. Tumingin si Ira diretso sa kanyang mga mata. Mayaring ikaw. Isang segundong katahimikan na parang isang alambre na bakal. Ngunit walang sinabi si Joaquin. Humakbang lamang siyang kalahating hakbang patras na parang nais niyang bigyan siyang espasyo para huminga. Nang hapong iyon, bumalik si Inez. Malamig pa rin siya tulad ng dati. Nakasuot ang brown na leather jacket, ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit sa likod ng mahahabang pilik mata. Inilapag niya ang isang folder ng mga dokumento sa mesa nang walang paunang abiso. Mabilis na binuklat ni Ira. Isang heat map mula sa satelite. Isang di pangkaraniwang malakas na infrared na signal ang biglang lumitaw sa kagubatan ng Palawan, kung saan dating lihim na base ni Elias. Akala ko nasira na ang lugar na iyon, sabi ni Ira, nang hindi tumitingin. Tama. Ngunit may isang taong nagumpisang muling isang bagay doon. Ang signal ay naka-encrypt sa ikatlong antas, katulad ng sistema ni Raul 10 taon na ang nakalipas. Suminggit si Joaquin. Maaring Pine. O isang bagay na hindi natin dapat hawakan. Sagot ni Ira. O mas masahol pa, ang pinto bilang 2. Walang nagsalita pa. Nang gabing iyon, mag-isang bumalik si Ira sa bodega bilang 5. Kung saan nakaimbak ang lumang recording mula sa mga lihim na pagpupulong ni Raul. Binuksan niya ang recording na may markang 14 teksa, ang tanging recording na naka-encrypt na may 2 layering seguridad. Isang kumikislap na imahe ang lumitaw. Si Raul ay nakaupo sa tapat ng isang lalaki na may mukha na digital na binura. Ang boses ay binago rin, ngunit malinaw pa rin ang nilalaman.
Ang pinto bilang 1 ay nangangailangan ng dugo upang gumana. Sabi ni Raul. Sumagot ang isa, at ang pinto bilang 2. Tumigil si Raul ng isang sandali. Pagkatapos ay sinabi, ang pinto bilang 2. Hindi nangangailangan ng magabuhay. Biglang huminto ang recording. Umupo si Ira nakatingin sa kawalan. Hindi siya natatakot. Ngunit may isang bagay na malalim sa kanyang dibdib na bumabangon. Isang lamig. Isang kutob. Alam niya, hindi pa nagsisimula ang tunay na laban. Ang kapanggalan sa listahan na ibinigay ni Elias ay panlabas na pader lamang. Ang nasa lubang tunay na mapangganib. At pagkatapos, nagring ang telepono. Isang naka-encrypt na tawag mula sa Geneva. Pinuksan ni Ira ang telepono. Isang pamilyar na boses ang babayang umalinggaw-ngaw, mahina, pante, at punong babala. Ako si Laila. Isang dating taga-Orya. Alam ko na ang tungkol kay Elias, ngunit nakakamali ka. Anong mali? Hindi namatay si Elias. Nawala lang siya para lumitaw ang iba. Sino ang tinutukoy mo? Natahimik ang boses ng ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi, ang iyong ina, si Andrea Ledesma, hindi siya isang biktima, siya ang pinto bilang 2. Ibinaba ni Ira ang telepono sa mesa. Ang buwang silid ay tila lumiit, tanging ang alinggaw-ngaw ng 4 na salita ang natira. Nakakamali ka. Lumabas siya sa mahabang pasilyo, ang kanyang ulo ay umikot pa rin sa mga tanong na walang sagot. Nakasandal si Joaquin sa rehas na bakal, hawak ang isang malamig na tasang sa, ano ang alam mo tungkol sa aking ina? Tanong niya. Hindi lumingon si Joaquin. Hindi ganong marami. Ngunit minsan sinabi ni Raul, kung mabubuhay si Ira, may pag-asa pa ang mundo. Kung babalik si Andrea, tapos na ang lahat. Gano katagal mo nang itinatago sa akin? Hindi nagsalita si Joaquin. Pumikit lamang siya. Lumapit si Ira. At si Ines, alam ba niya? Lumingon si Joaquin. Sa unang pagkakataon, punong pagkalito ang kanyang mga mata. Mas marami siyang alam kaysa sa inaakala natin. Nang gabing iyon, hindi natulog si Ira. Pinuksan niya muli ang lahat ng natitirang data mula kay Marco, mula sa Geneva, mula kay Elias. Inihambing niya ang bawat linyang code, bawat tuldok sa mapa. At pagkatapos, sa isang folder ng data na hindi may label, nakita niya ang huling mensahe. Gusto mong isara ang pinto bilang 2? Kailangan mong isakripisyo ang pinto bilang 1. Umupo siya ng tahimik sa haraping screen. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa baril na nakatago sa ilalim ng drawering mesa. Ang baril na hindi kailanman ginamit ni Raul. Ngunit iniwan pa rin, na parang isang testamento. Pinuksan niya ang safe, kinuha ang baril, at nagsimulang mag-type. Isang naka-encrypt na sulat hindi ipinadala sa sinumang partikular. Ngunit sapat na para maintindihan ng sinuman sa network. Darating na ang bagong bagyo. Tumayo siya, pumasok sa kadiliman ng pasilyo. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, bumulong si Ira sa kanyang sarili. Hindi ako ang sentrong lahat. Baka, pinili lang ako para tapusin ito. Isinara niya ang pintong silid. Nilamon ng kadiliman ang kanyang payat na anyo sa katahimikan. Maaga kinabukasan, malakas ang ulan sa Maynila. Ang malalaking patak ng ulan ay tumatama sa yerong bubong lihim na bas na parang tunog ang tambol na nagudyok sa isang paparating na labanan. Sa silid ng command, ang liwanag mula sa screen ay tumatama sa mukha ni Ira na kasing lamiging bato. Halos 3 oras na siyang nakaupo doon. Hindi nagsasalita, hindi uminom, nakatingin lamang sa isang linya ang kode na patuloy na tumatakbo. Data Gate 7 na, binuksan mula sa loob, hindi natukoy ang gumagamit. May gumamit ng pinakamatas na antas ng access sa sistema, ang uring access na dating hawak ni Raul at pagkatapos ay pinasa kay Joaquin at sa isa pa. Ang taong iyon ay wala ditong gayon. Pinindot niya ang emergency call button. Pumasok si Inez, walang pagkantala. Tinawag mo ba ako? Ang Gate 7 na ay binuksan mula sa loob noong 2:17 ng umaga. Sabi ni Ira, nang hindi tumitingin. Nasaan ka nung oras na iyon? Sa aking silid. May nakakita? Bahagyang gumiti si Inez. Hindi ko kailangan ng saksi para sa aking pagtulog. Tiniklop ni Ira ang laptop, direktang tumingin kay Inez. Hindi mo kailangang matulog. Dahil ang taong sumusubok na buksan ang pinto bilang 2, ay maring ikaw. Naging matigas ang hangin sa silid. Humakbang si Inez ng isang hakbang. Ang kanyang boses ay pantay pa rin. Ano ang sinasabi mo, Ira? Alam mo na ang tungkol kay Elias bago pa man ako. Nagtrabaho ka para kay Raul. Pagkatapos ay nawala ka nang bumagsak ang network. Ngayon bumalik ka at biglang napakahusay mong magdekode ang lahat. Akala mo hindi ko napansin. Pinikit ni Inez ang kanyang mga mata. At akala mo kontrolado mo pa rin ito. Ira, hindi ka na ang sentro. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag ni Inez ang kanyang panggalan ng walang peking pagalang. Tumayo si Ira, lumapit kay Inez, magkaharap. Kung bumalik ka lang para pumalit,
Paumanhin, hindi ko hahayang isang lumang panggalan. Mabuhay mula sa abo. Hindi tumugon si Inez. Tinitigan niya si Ira ng matagal. Pagkatapos ay tumalikod. Lumabas ang pinto nang walang karagdagang salita. Pagkalis ni Inez, pinindot ni Ira ang buton para buksan ang lihim na recording sa silid. Nirewind niya ang huling sandali, pinalaki ang ekspresyon mukha ni Inez. Walang pangginginig, walang pag-alinlangan, walang galit, ngunit, kalmado na parang lahat ay pinlano na. Pumasok si Joaquin mula sa pinto sa gilid. Narinig mo lahat? Tanong ni Ira, nang hindi lumingon. Umupo siya. Nagbago siya. Hindi, sabi ni Ira. Pumabalik siya sa kanyang tunay na anyo. Sigurado ka bang siya ang nagbukas ng gate? Hindi, ngunit alam niya kung sino ang gumawa nito. Tumingin si Joaquin sa bukas na file. Isang serye ng mga signal ang ipinadala mula sa lumang sistema patungo sa isang server sa Zurich. Sa teorya, iyon ay isang channel na nasira na pagkatapos ng insidente ni Elias. Ngunit ngayon, gumagana ito muli. Ang taong nagmamanipulang data na iyon ay walang iba kundi si Andrea Ledesma, ang kanyang ina. Huminga si Ira ng napakabagal. Pagkatapos ay sinabi niya na parang kinakausap ang sarili. Si Inay ang tanging taong hindi makontrol ni Raul, hindi dahil mahina siya, kundi dahil hindi kailanman kailangan ni Inay ang kapangyarihan para magkaroon ng kapangyarihan. Maaring nagpapatakbo siyang isang bagong network? Tanong ni Joaquin. Hindi. Umiling si Ira. Hindi kailangan ni Inay na magpatakbo ng anuman, kailangan lang niyang isang alas at napili na niya. Kumunot ang nu ni Joaquin. Sino? Tinitigan siya ni Ira ng matagal. Hindi ako. Nang hapong iyon, nawala si Inez mula sa base. Walang abiso, hindi masundan. Agad na inutos ni Ira na ilok ang lahat ng mga communication port, putulin ang internasyonal na koneksyon, ikwarentina ang lahat ng katauhan na dating nagtrabaho sa ilalim ni Elias. Alam niya, hindi na marami ang oras. Dumating ang gabi. Sa isang makitid na silid tulugan na sapat lamang para sa isang bakal na kama at isang malit na aparador, kinuha ni Ira ang isang nakatiklop na pirasong papel na naninilaw na sa paglipas ng panahon. Iyon ang sulat kamay ng kanyang ina. Isang linya lamang, isinulat nung 8 taong gulang si Ira. Ikaw ang puntong balanse. Kung mabigo ako, piliin mong umatras dahil ang pagsulong ay magiging dugo. Nung panahong iyon, hindi niya naintindihan. Ngayon naintindihan na niya. Kinuha niya ang sulat, umakyat sa bubong base. Kung saan walang kamera, walang mga tagasunod. Ang hangin sa gabi ay umihip ng malakas. Dala ang amoy ng alikabok at sinunong na basura mula sa kalapit na slum. Ang lungsod sa ibaba ay maliwanag pa rin. Nagpapanggap pa ring normal. Ngunit alam niya, may isang bagay na gumagalaw sa kadiliman. Tulad ng gulugod ng isang higanteng ahas, isang tunog ng magayapak ang umalingaw sa likuran niya. Hindi na kailangang lumingon alam ni Ira na si Joaquin iyon. Ano ang gagawin mo? Tanong niya. Tumingin si Ira sa malayo. Ang kanyang mata ay hindi kumukurap. Sa tingin ko, oras na para hindi na ako nasa gitna. Ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin ko, pinili ni Inay si Inez. At inisip ni Inez na kaya niyang palitan si Raul. Kaya ano ang gagawin mo? Lumingon siya, ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Joaquin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, may isang sinagang sakit sa kanyang mga mata. Kung mawala ako, huwag mo akong hanapin. Hindi, sabi agad ni Joaquin. Hindi kita hahayang mawala. Wala kang karapatang pumili. Matagal silang nakatayo dun. Walang nagsalita pa. Sa ilalim ng kanilang mga pa, nabubuhay pa rin ang lungsod. Ngunit ng gabing iyon, may 2 taong namatay. Ang isa ay ang dating tiwala sa pagitan ni Ira at Joaquin. Ang isa pa ay si Ira bago niya naintindihan na. Siya ay isang tulay lamang, hindi ang nagpapasya sa laro. Kinabukasan, nagpadala si Inez ng isang video. Hindi sa pamamagitan ng opisyal na sistema. Ipinadala mula sa isang lumang frequency transmitter sa isang burol sa Hilagang Luzon. Sa video, nakaupo siya sa tapat ng isang babaeng may kulay abo na buhok. Nakasuot ang kulay abo na damit, na may pamilyar na mga mata. Andrea Ledesma, ang ina ni Ira, maikli ang kanyang sinabi. Kamusta anak? Salamat sa pagpapanatili ang lahat ng tahimik ng matagal. Ngunit ngayon, gusto kong bumalik ang apoy. Nagdilim ang screen, hindi umiyak si Ira. Kinuha lamang niya ang kanyang telepono, binuksan ang backup file na may panggalang Solstice 0, ipinadala sa isang tao lamang, si Marco II, ang toong pinaniniwalaang patay na. 2 salita lamang sa mensahe, I activate. At ang kadiliman ay nagsimulang gumalaw ng toto. Hindi pa maliwanag ang umaga, ang malabong dilaw na ilaw mula sa lihim na base ay hindi sapat upang iwaksi ang nakakakilabot na pakiramdam. Nakatayo si Ira ng tahimik sa harap ng screen,
Kung saan ang huling video na ipinadala ni Ines ay paulit-ulit pa ring ipinapalabas. Ang babae sa video, may kulayabo na buhok, malalim at matalas na mga mata, isang boses na hindi nanginginig. Ay si Andrea Ledesma, ang kanyang tunay na ina, ang taong pinaniniwalang patay na mahigit 10 taon na ang nakalipas. Kamusta anak? Sabi niya sa isang kalmadong boses na parang nag-anyayang isang bata na kumingalmusal. Salamat sa pagpapanatiling lahat ng tahimik ng matagal. Ngunit ngayon gusto kong bumalik ang apoy. Pagkatapos ay nagdilim ang screen, walang signal, walang background data, walang lokasyon, walang oras, walang anuman. Maliban sa kumpirmasyon, buhay pa si Andrea, at nagpakita na, umatras si Ira, ang kanyang mga mata ay hindi malis sa screen. Wala siyang naramdaman. Walang galit, walang pagkabigla, walang sakit. Tanging isang pakiramdam ang kawalan na parang kakatanga lamang ang kanyang galaman loob. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay nanigas na parang isang lubid na malapit ng maputol. Tumakbo si Joaquin mula sa pasilyo sa gilid, ang kanyang mukha ay punong pag-aalala. Napanood mo na ba ang video na iyon? Sagot ni Ira, ang kanyang boses ay kasing hinang isang basag sa hangin. Naniniwala ka bang totoo ito? Hindi kailangang maniwala. Alam kong totoo ito. Nakatayo si Joaquin, hindi nanggahas na magsalita pa. Hindi pa niya nakita si Ira na ganito. Hindi nagagalit, hindi nagpapanik. Tahimik lamang sa isang di pangkaraniwang paraan. Ang katahimikang iyon ay mas mapangganib kaysa sa anumang sigaw. Ano ang dapat nating gawin? Tanong niya. Lumingon si Ira, direktang tumingin sa kanyang mata. Hindi tayo. Ako, ito ang aking dugo. Ito ang utang na dapat kong bayaran. Walang iba. Hindi kita hahayang pumunta mag-isa. Tumango si Ira, hindi tumutol. Ngunit sa kanyang puso, nagpasya na siya. Ito ang huling paghaharap. At isang tao lamang ang maaaring lumabas. Umupo siya. Binuksan muli ang personal na sistema ang pag-encrypt na dating ginamit ni Raul upang makipag-ugnayan sa pinakamataas na antas ng koneksyon sa La Sombra. Bagamat bumagsak na ang daring network, nananatili pa rin ang bakop na linya. Isang pamana na iniwan ni Raul, marahil upang maiwasan ang kanyang sariling anak na gumawang isang bagay na hanggal. I-type niya ang kode. LSA1KC2 pagkatapos ay pinasok niya ang isang espesyal na command sequence. Simulan. El Silencio, isang mahabang kode ang nagsimulang mag-self-decode. Sa screen lumitaw ang isang seryeng makakabang simbolo. Ang mga lumang simbolo ng El Silencio. Isang ahas na kumakain ng sarili nitong buntot. Isang Latin na parirala. In tenebris veritas. Ang katotohanan ay nasa kadiliman. Pinikit ni Ira ang kanyang mga mata. Minsan ikinuwento ni Raul ang tungkol sa El Silencio bilang isang alamat. Ang nasa likod ni Elias ni Raul ang sistema. Isang multong kapangyarihan, hindi kailanman lumitaw, nagutos lamang sa kadiliman, at sumusunod ang lahat. Maaari bang? Bulong ni Ira. Si Andrea ang El Silencio? Ang tanong na yon ay nagpakilabot sa kanya. Isang beep ang tumunog. Mula sa auxiliary screen, isang window ang automatikong bumukas. Ang data mula sa sistemang Zurich, kung saan sinasabing ipinadala ang kanyang ina ang video, ay naaktibate. Ngunit sa halip na mag-coordinate, isang nakakompress na file na pinanggalan ng Deus ang lumitaw. Binuksan ito ni Ira. Sa loob ay isang 4 na minuto at 36 na segundong audio recording. Pinindot niya ang play. Ang unang boses na narinig ay ang boses mismo ni Raul. Kung may nakikinig sa recording na ito, nanggangahulugan ito na kumilos na si Andrea. At kung siya ay kumilos, magbabago ang mundong ito. Hindi sa pamamagitan ng mga baril at bala, kundi sa pamamagitan ng mga salita. Sa pamamagitan ng mga bagay na alam niya. Hindi kailangang pumatay si Andrea ng sinuman. Kailangan niya lang sabihin ang katotohanan. At lahat ay babagsak. Nakinig si Ira. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa upuan. Siya ang El Silencio, patuloy ni Raul. Akala ko kontrolado ko ang network, ngunit hindi. Bawat paglilinis, bawat data, bawat plano, lahat ay nasa kanyang mga kamay. Si Elias ay isang piyesa lamang. Ako ay isang anino lamang din. Naramdaman ni Ira na nanginginig ang kanyang puso. Tumayo siya, hinampas ang mesa. Tumakbo si Joaquin. Ano yon? Ang aking ama ay isang piyesa rin. Ang aking ina ang tunay na El Silencio. Narahimik si Joaquin. Kailangan nating hanapin siya. Kailangang tapusin ang bagay na ito. Pumasok si Ira sa bodegang ng mga armas. Kinuha niya ang maikling baril na dating itinago ni Raul. Hindi pa nagagamit. Palagi niyang inisip na inilan niya ito para sa isang huling laban. Marahil ang laban na iyon ay nagsisimula sa kanya mismo. Tumingin si Joaquin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay punong pag-alala. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Tumingin si Ira, malungkot ng gumiti. Ipinangganak akong mag-isa sa larong ito, ngayon na ang oras para tapusin ito. Nang gabing iyon,
Umalis sina Ira at Joaquin sa base sa pamamagitan ng isang lihim na tunnel, patungo sa isang contact point sa Hilagang Luzon. Iyon ang lugar kung saan huling na-detect ang signal mula kay Andrea. Ang lumang pickup truck ay umugoy sa bundok na kalsada. Si Joaquin ang nagmamaneho, si Ira ay nakaupo sa likod. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa electronic map. Walang tigilang ulan, ang bawat bugsong hangin ay parang pumupunit sa katawan ng sasakyan. 20 minuto pa at nandun na tayo. Sabi ni Joaquin. Ang kanyang mga mata ay hindi umalis sa kalsada. Hindi sumagot si Ira. Pinabasa niya muli ang isang tala mula kay Raul. Kung gusto mong patayin ang El Silencio, dapat mong malaman na hindi siya kailanman nagsasabi ang totoo. Ngunit kung siya ay tahimik, iyon ang tunay na babala. Huminto sila sa harapang isang walang panggalan na makapal na kagubatan. Sa mapa, wala ang lugar na ito. Ngunit sa katotohanan may isang malit na landas na papasok. Pumasok sila ng malalim sa kagubatan. Pagkatapos ng mahigit isang oras, dumating sila sa harap ng isang kahoy na bahay na nakatago sa likod ng isang bangin. Walang kamera, walang bantay. Ngunit ang amoy ng kalawang na bakal sa hangin ay nagsasabing iba. Pumasok si Ira. Walang laman ang bahay. Mayroon lamang isang kahoy na mesa, isang upuan at isang makapal na folder ng mga dokumento na mayayos na nakalagay. Sa ibabaw ay isang larawan niya at ang kanyang ina noong bata pa si Ira. Sa likod ng larawan ay isang sulat kamay na mensahe. Nakarating ka na mabuti. Sa likod ng bakal na pinto ay isang tunel na papunta sa ilalim ng lupa, patungo sa isang simpleng silid na pinalawan ng mga lamparang langgis. Nakaupo doon si Andrea. Mas matanda ang kanyang mamatang ngunit matalas pa rin ang kanyang tingin tulad ng dati. Pumasok si Ira, hindi binunot ang kanyang baril. Kamusta inay? Sabi niya. Tumango si Andrea. Kamusta anak? Walang gumagalaw. Nangging gibabaw ang katahimikan. Sa wakas, nagsalita si Andrea. Gusto mo ba akong patayin? Umiling si Ira. Gusto kong malaman. Bakit? Huminga si Andrea. Dahil hindi magbabago ang mundong ito kung sisirain mo lang ito. Kailangan ng isang tao na kontrolin ang mag-aabo sa huli. Kinagawa ko iyon. Pinatay mo si Itay. Hindi. Ang iyong ama ay naglakad sa kanyang sariling kamatayan. Dahil ayaw niyang ibahagi ang kapangyarihan. Si Elias? Isang mahusay? Ngunit hanggal na bata? Naniniwala siya sa tagumpay? Ako ay naniniwala lamang sa balanse. At ako? Tanong ni Ira. Ano ang balak mong gawin sa akin? Tumayo si Andrea, lumapit. Binibigyan kitang pagpipilian. Binunot ni Ira ang kanyang baril. Hindi na kailangan. Pinili ko na. Hindi natakot si Andrea. Humagbang siyang isa pang hakbang. Kung gayon barilin mo ako, itinas ni Ira ang baril, nanginginig ang kanyang kamay. Dugo mo ako, ngunit hindi ako ikaw. Nangumiti si Andrea. Kung gayon, hindi mo ako matatalo. Isang putok ng baril ang umalinggaw-ngaw. Ngunit walang bumagsak. Lumitaw si Joaquin sa likod ni Andrea. Hawak ang baril. Lumingon si Andrea. Mabuti, sabi niya. Napakabuti. Ang kanyang mata ay kumislap. Hindi takot, kundi pagmamalaki. Kailangan kong malaman, kaya mong piliin ang iyong sariling landas. At ngayon, panatag na ako. Pagkatapos ay nilagay niya ang kanyang kamay sa bulsang kanyang diaket. Kumuhang isang maliit na aparato. Ang detonator ng buong sistemang datang El Silencio. Tumingin si Andrea kay Ira. Ang huling bagay na ituturo ko sa iyo. Minsan para manalo. Kailangan mong mawala. Pinindot niya ang button. Lahat ng data, lahat ng bakas, lahat ng network ay nabura. Walang sinuman ang makakalala na umira lang El Silencio. Nawala si Andrea sa isang maliit na pagsabog sa ilalim ng lupa. Walang bangkay. Walang abo. Tanging. Katahimikan. Umalis sina Ira at Joaquin sa kagubatan. Hindi nagsasalita. Hindi nagtatanong. Alam nila kung ano ang kailangang matapos ay tapos na. Ngunit hindi na mamatay ang kadiliman. Nagbabago lamang itong anyo. At sa susunod maring sa ilalim ang ibang panggalan. Walang libing, walang bangkay. Walang anumang katibayan na si Andrea Ledesma ay talagang namatay sa pagsabog. 3 araw pagkatapos ang pangyayari sa kahoy na bahay na nakatago sa kagubatan ng Luzon, pumalik sina Ira at Joaquin sa lugar. Nasunog na ang silong, tanging umusok na usok at magaitim na markang sunog sa lupa. Ang tanawin ay napakawalang laman na parang hindi kailanman nangyari ang lahat. Walang bakas ni Andrea. Walang data, walang dugo, walang kahit isang pirasong DNA. Isang bagay lamang ang natira sa gitnang mga abo. Isang tiklop na kutsilyo na may hawakang pilak na may nakaukit na simbolo ng Ouroboros. Ang ahas na kumakain ng sarili nitong buntot. Iyon ay ang simbolo ng El Silencio. Ngunit napansin ni Ira ang isa pang detalye. Sa ilalim ng talim, isang kakaibang simbolo sa Sanskrit ang malabong nakaukit, avidya. Nalala niya na ang salitang ito ay nangangahulugang kamangmangan,
ang hindi pagkalam o mas tama, ang pagpili na hindi malaman. Ibinulsa niya ang kutsilyo, ang kanyang mga mata ay hindi malis sa mga abo. Tahimik si Joaquin sa tabi niya. Hindi pa rin naniniwala na talagang nagpakamatay si Andrea. Hindi rin naniniwala si Ira. Hindi si Andrea ang uring taong mamamatay para magwakas. Nawala siya para magsimula. Sa mga sumunod na araw, hindi umalis si Ira sa kanilang bagong base. Isang pasilidad na nakatago sa ilalim ng basement ng isang abandonadong ospital mula sa panahon ng SARS. Bagamat nananatili pa rin ang amoying disinfectant, ang lugar na ito ay sarado. Walang signal ng telepono, walang signal ng satellite, walang sinuman maliban kay Joaquin ang nakakalamang dan papasok. Umupo si Ira sa harap ng isang malaking diagram board, kung saan idinikit niya ang mga mapa, mga chart ng data, mga pira-pirasong kode na nakolekta mula sa El Silencio bago masira ang sistema. Ngunit lahat ay humantong sa isang konklusyon. Wala na ang El Silencio. Binura ni Andrea ang lahat. Malinis, walang iniwang kahit isang linyang database, na parang hindi siya kailanman umiral. Maaring binura niya ang kanyang sarili para burahin din ang buong network. Sabi ni Joaquin. Hindi. Sagot ni Ira. Binura niya ang network para burahin ang kanyang sarili sa paningin. Ngunit nandun pa rin siya sa kung saan. Nagmamasid. Nagtatala. Para saan? Para pumili ang susunod. Natigilan si Joaquin. Ang ibig mong sabihin, magpapatuloy ang El Silencio? Tumango si Ira. Magbabago lamang ang tanggalan. Lumipas ang 3 linggo. Umalis si Ira sa Manila mag-isa. Walang abiso. Hindi nagpakita. Iniwan niya kay Joaquin ang lahat ng data, mga password at access. Sabi niya, kung hindi ako babalik sa lubing 90 araw, sunugin mo ang lahat. Kasama ako. Hindi nagtanong si Joaquin kung bakit. Tumango lamang siya. Alam ni Ira kung may pipilin si Andrea na papalit sa kanya, lalabas ang taong iyon sa lubing 30 araw. Dahil hindi maring tumigil sa pagana ang isang network ng kapangyarihan ng matagal. At si Andrea ay isang taong hindi kailanman hahayang mabitin sa erang kapangyarihan, sinimulan niyang hanapin ang mga dating kontak na nasa labas ng La Sombra. Ang mga neutral, hindi kabilang sa panig ni Elias o ni Raul. Sa kanila, isang panggalan ng patuloy na lumitaw, Father Salvi. Isang dating parina itiniwalag sa simbahan dahil sa pagkakasangkot sa pagpupondong mga armas para sa mga rebeldeng grupo. Pagkatapos, nawala. Natunton ni Ira ang isang koordinate, isang maliit na monasteryo sa bulubunduking rehiyon ng Baguio. Dumating siya doon noong ika-12 gabi. Tahimik ang monasteryo. Manipis na niyebe ang bumabalot sa patio na gawa sa ladrilyo. Isang sirang krus ang nakahilig sa pader na bato. Walang tao, walang ingay. Ngunit nang kumatok si Ira sa ikatlong pagkakataon, bumukas ang pinto. Isang matangkad na lalaki, may kulay abo na balbas, nakaswat ng itim na damit ang lumabas. Matalas at punong talino ang kanyang mga mata. Sino ka? Tanong niya sa Ingles. Ira de Leon. Bahagyang natigilan ang lalaki. Pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Alam kong darating ka. Sa sala na pinailawan ng kandila, nagsalin siyang pulang alak sa isang lata na baso, pagkatapos ay umupo sa tapat niya. Dito mismo siya umupo, sabi niya. Si Andrea, hindi tumugon si Ira, tumingin siya diretso sa kanyang mata. Ano ang gusto niya sa iyo? Wala. Isang pag-usap lamang. Tungkol sa hinaharap. Tungkol sa halagang katahimikan. At ano ang sinabi mo? Sabi ko, may mga bagay na hindi dapat marinig. Ngunit naniniwala si Andrea. Lahat ng katotohanan ay kailangang kontrolin, hindi bahagi. Sa tingin mo patay na siya? Hindi. Ang gatong tulad ni Andrea ay hindi namamatay. Sila ay umaatras. Inilapag ni Ira ang tiklop na kutsilyo sa mesa. Iniwan niya ito. Tiningnan ni Father Salvi ang kutsilyo. Ang kanyang mga mata ay lumungkot. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Hindi niya kailangan ng tagapagmana, sabi niya. Kailangan niyang isang bagong henerasyon. Isang taong hindi katulad ni Raul, hindi katulad ni Elias, at hindi rin katulad niya. Ang ibig mong sabihin, sino? Tumingin siya diretso sa kanyang mga mata. Ikaw. Ang mga salitang iyon ay tumama. Kay Ira na parang isang putok ng baril. Tumayo siya. Hindi. Hindi ako ganun. Ikaw ang lahat ng hindi nila kayang maging. Kalmado niyang sinabi. Naintindihan mo ang moralidad, ngunit alam mo kung kailan ito lalampasan. Kinamumuhian mo ang kapangyarihan, ngunit hindi mo ito kinatatakutan. At alam mo, minsan, para mapanatili ang kapayapaan, kailangan mong madumihan ang iyong mga kamay. Umatras si Ira, umiling ng malakas. Hindi. Nandito ako para tapusin, hindi para magsimula. Kung gayon, nasa maling lugar ka. 3 araw pagkatapos,
Umalis si Ira sa monasteryo. Walang dalang anuman. Maliban sa isang sulat na ibinigay ni Father Salvi bago siya umalis. Huwag mo itong buksan maliban kung wala ka ng ibang mapagpipilian. Sabi niya. Sa sobre 2 salita lamang ang nakasulat. Pamana. Pagbalik sa Maynila, nakatanggap si Ira ng isang kagyat na impormasyon. 3 lihim na istasyon ng komunikasyon sa Cebu, Davao, at Iloilo ang sabay-sabay na sinalakay. Walang nakaligtas. Walang umakong responsibilidad. Sinalubong siya ni Joaquin sa base. Kitang-kita ang pagdidilim ng kanyang mukha. May naglilinis, sabi niya, tumango si Ira, hindi si Inez, hindi siya ganun kalupit. Kung gayon sino? Hindi siya sumagot. Umupo siya, binuksan ang sulat. Walang papel sa sobre, isang USB lamang. Isinaksak niya ito sa sistema. Isang video ang lumitaw. Si Andrea, muli. Sa pagkakataong ito, mas mahaba ang kanyang sinabi. Mas malumanay. At mas malinaw. Kamusta anak, kung pinapanood mo ito, nanggangahulugan ito na nakapili ka na o nasa harap kang isang hindi maiwasang pagpipilian. Hindi ko hinihiling na ipagpatuloy mo. Gusto ko lang na maintindihan mo. Kung hindi ikaw, magkakaroon ng iba. At kapag nangyari iyon, mahuhulog ang mundo sa mga kamayang mga hindi marunong huminto. Huminto siya. Malalim at malungkot ang kanyang mga mata. May karapatan kang huwag gumawang anuman. Ngunit tandaan, ang katahimikan ay isang anyo rin ng pangingibabaw. At kung walang anyo ang el silensyo, kahit sino ay maring maging ito. Nagdilim ang screen. Pinatay ni Ira ang makina. Tumayo siya. Pumunta sa pintong base. Umihip muli ang hangin sa gabi. Sa malayo, umalinggaw-anggaw ang tunog ng sirena mula sa isa pang pagsabog sa timog ng lungsod. Pumikit siya at lumabas. Ang lungsod ng Maynila ay maingay pa rin, masikip, at pagod tulad ng dati. Ngunit para kay Ira, bawat sulok ng kalyen gayon ay may amoy ng dugo at pagkakanulo. 4 na pagsabog ang naganap sa loob lamang ng 2 araw. Ang target ay ang mga natitirang lihim na istasyon ng komunikasyon mula sa sistema ni Elias. Walang umakong responsibilidad. Walang magapahiwatig. Ngunit ang paraning pagkilos, mabilis malinis at walang iniwang bakas, ay maring isang tao lamang, si Inez. Alam ni Ira, kung pinili ni Andrea si Inez bilang kanyang tagapagmana. Ngayon ay isinasagawa na niya ang huling hakbang, paglilinis. Sinumang may kaugnayan pa sa lumang network ay dapat mawala. Upang may tatag ang isang bagong sistema, malinis walang bahid. At siya, si Ira, ang huling hindi pa nalilinis. Bumalik siya sa base sa Quezon sa gabi. Naghihintay na si Joaquin. Wala siyang tinanong. Hindi rin siya sinisi sa pag-alis niyang 3 linggo nang walang komunikasyon. Sa pagitan nila ngayon, hindi na kailangan ni magpaliwanag. Sapat na malaman, pareho pa rin silang buhay. Ilang istasyon na ang nawala? Tanong niya. 6, 3 sa Visayas. 2 sa Hilaga, 1 sa mismong sentrong Makati. At ang mga tao? Halos lahat patay. Ang mga nakaligtas ay nagtatago o nawala. Pinisil ni Ira ang kanyang kamay. Gusto ni Inez na muling isulat ang mapang kapangyarihan. Walang sinuman ang pinahihintulutang alalahanin ang lumang bersyon. At ikaw ang huling natira, sabi ni Joaquin. Ano ang gagawin mo? Hindi siya sumagot kaagad. Dahan-dahang lumakad patungo sa diagram board kung saan may isang pulang pin na nakatusok sa gitnang mapang lungsod, Torre del Norte. Ang abandonadong Twin Tower na dating binili ni Raul bilang isang auxiliary headquarters. Sa tingin ko pupunta dun si Inez, sabi ni Ira. Hindi para sakupin, kundi para tapusin ang lahat. Sigurado ka? Siya ay isang taong may malinis na prinsipyo. Kung gusto niyang magsimula muli, kailangan niyang sirain ang lumang pundasyon. Ang Torre del Norte ang pundasyong iyon. Kumunot ang nuni Joaquin. Kaya sasalubungin mo siya doon. Lumingon si Ira sa kanya. Hindi, mauna ako. At ilalagay ko ang huling laro. 2 gabi pagkatapos, mag-isang pumasok si Ira sa Torre del Norte. Ang gusali ay may 47 palapag na papalibutan ng mga lumang sistema ang kamera, ngunit may kuryente pa rin sa technical floor. Pumasok siya sa pamamagitan ng basurahan. Isang tubo na dating ginamit para sa paghahati ng data at mga suplay, ngayon ay amoy-amag at kalawang. Ang ika-17 palapag, dating control room, ay buo pa rin. Walang naglagay ng gabitag, walang naglinis. Ito ay nagpapatunay lamang. Ang lugar na ito ay iniwan hindi dahil sa walang silbi, kundi dahil ito ang huling piraso na natira mula sa nakarayan. Naglagay si Ira ng isang mini-transmitter sa gitna ng control desk. Inihanda na niya ang lahat ng data mula kay Andrea, mula kay Elias, mula kay Raul, lahat ng dating pag-aring El Silencio. Ang kanyang layunin ay hindi itago, kundi ikalat. Kung gusto ni Inez na burahin ang lahat, gagawin ni Ira ang kabaligtaran.
Hayang malaman ng lahat. Sa madaling araw, nagpadala si Joaquin ng isang signaling alarma. May pumasok sa lugar ng tore. Walang plaka ang sasakyan, bahagyang armado. Isang babae ang nanggunguna. Binuksan ni Ira ang security screen, si Ines. Pumasok siya na parang umuwi sa sariling bahay. Kalmado, hindi nagingat, na parang lahat ng bala ay binaluktot na bago pa man makalapit sa kanya. Hindi kasama ni Ines ang kanyang grupo. Nagisa siyang naglakad. Tumawid sa madilim na pasilyo, umakyat sa hagdanan, huminto sa ika-17 palapag. Bukas ang pinto. Nakatayo si Ira sa gitna ng silid. Mag-isa? Tanong ni Ines, na parang isang karaniwang pagbati. Dahil naniniwala pa rin si Joaquin na hindi mo ako papatayin. Pahagyang ngumiti si Ines. Hindi ako naparito para patayin ka, Ira. Naparito ako para magalok. Anong alok? Pakikipatulungan. Tinasan ni Ira ang kilay. Lumapit si Ines. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing lamig ng dati. Ngunit naging isang kakaibang kalmado. Mayroon kang wala ako, sabi ni Ines. Isang panggalan, isang dugo, isang posisyon. Ngunit mayroon akong wala ka, ang kakayahang kumilos ng hindi nangginginig. At ano ang gusto mo? Ang parehong bagay na gustong iyong gina, control, ngunit hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa katatagan. Binuksan ni Ira ang transmitter. Nagbago ang kulay ng ilaw sa silid. Isang signal ang nagsimulang mag-transmit sa pamamagitan ng isang pribadong satelite. Hindi sa pamamagitan ng internet, hindi sa pamamagitan ng pampublikong channel, kundi sa pamamagitan ng lumang radio waves. Ano ang ginagawa mo? Nag-iingat si Ines. Ipinapakalat ang lahat. Ano? Lahat. Ang data ni Raul, ni Elias, ni Andrea, ang mga ebidensya tungkol sa El Silencio. Lahat ay ipinapadala ngayon. Tumakbo si Ines, ngunit huli na. Nakalock na ang signal. Itinas ni Ira ang kanyang kamay. Kung papatayin mo akong gayon, magpapatuloy pa rin ang pagalating lahat. Kung sisirain mo ang makina, ganun din. Bawat satellite station ay nagre-replikat ang data bawat 10 segundo. Huminto si Ines. Galit ang kanyang mga mata, pagkatapos ay nanahimik. Ano ang gusto mo? Tanong niya muli. Wala, pagtatapos lamang. Mahabang katahimikan, sa wakas huminga si Ines. Sige, atras ako, ngunit tandaan mo, Ira, kung hindi mo mapapanatili ang iyong binuksan, lalamunin kang mga guho. Alam ko, tumalikot si Ines, bago umalis sa silid, huminto siya, tiningnan si Ira sa huling pagkakataon. Hindi ka si Andrea. Hindi, ako si Ira. Kinabukasan, nalaman ng mundo ang panggalan ng Silencio, nakagulo ang internasyonal na pamamahayag. Binuksan ng mga ahensyang paniktik ang kanilang mga file. Nag-trending sa social media ang isang seryeng mga leaked na dokumento na nagugnay sa daang-daang mga lihim na organisasyon, mga politiko at mga pagkamatay na dating naitalabilang aksidente. Walang nakakaalam kung sino ang nagpakalat, isang linya lamang ng teksto ang lumitaw sa lahat ng mga file. Ang tahimik ay hindi na tahimik. Ideal sa isang maliit na upahang silid sa Cebu, tinanggal ni Ira ang SIM card ng kanyang telepono, sinunog ang lahat ng kanyang mga dokumento. Nakaupo si Joaquin sa tabi niya. Nililinis ang isang maliit na sugat sa kanyang balikat. Resulta ang pagtugis kahapon. Nagawa mo, sabi niya. Hindi pa, umiling siya. Nagsisimula pa lang. Kaya ngayon? Bahagyang gumiti si Ira. Ngayon mawawala tayo. Umalis sila ang Pilipinas sa gabi, gamit ang mga piking pasaporte, sa pamamagitan ng isang cargo ship mula sa Davao. Walang nagtanong kanilang panggalan. Walang nakakalam kung saan sila pupunta. Tanging alam, dalawang kabataan. Ang kanilang mga mata ay puno ng isang liwanag na dating nawala. Ngayon ay tahimik na umalis sa isang bansang hindi kailanman nagkaroon ng sapat na liwanag. Sa bulsa ni Ira, isang bagay lamang ang natira. Ang tiklop na kutsilyo ni Andrea. Ang simbolong avidya ay nakaukit na ngayon sa kanyang kamay bilang isang paalala. Huwag maniwala na alam mo na ang lahat dahil may mga katotohanan na ipinanganak lamang para itago. Ang barkong pangkargamento ay regular na naglalayag sa dagat ng Sulu. Dala ang daandang mga container at 2 pasahero na walang panggalan. Walang dokumento. Walang nakaraan. Si Ira at Joaquin ay nakahiga sa isang pinatibay na cargo hold. Ang ilaw ay malabo at ang tunog ng metal na nagbabanggawan ay walang tigil na parang tibok ng puso ng isang barko na tumatakas sa sarili nitong nakarahan. Ikatlong gabi sa dagat. Nagising si Joaquin sa gitna ng isang banggunggot. Malamig na pawis ang bumabalot sa kanyang leg. Tumingin siya sa paligid, nakita si Ira na nakaupo pa rin malapit sa pader. Ang kanyang mga mata ay nakabukas ng malaki na nakatingin sa kadiliman sa harap niya na parang nanonood muling isang alala na hindi kailanman narewin. Hindi ka ba natutulog? Tanong niya. Hindi ko kaya.
Sa tuwing pumipikit ako, nakikita ko siya. Patay na siya. Hindi. Ang gatong tulad ng aking ina ay hindi namamatay. Siya ay nagtatago lamang. Tulad ko. Tumahimik si Joaquin. Hindi siya tumutol. Dahil alam niyang tama si Ira, hindi nawala si Andrea para sumuko. Nawala siya para magtanim ng binhi. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nabasag ng isang mahinang click na umalinggaw-nggaw sa kadiliman. Isang container sa kanang sulok ang gumalaw. Pareho silang agad na tumayo, binunot ang kanilang mga baril, sumandal sa pader. Tunog ng gayapak, hindi ng isang patrolman, kundi ng isang tao, na naghahanap sa kanila. Tumingin si Joaquin kay Ira, sumenyas na manahimik. Isang anino ang dumaan sa siwang container, pagkatapos ay nawala. Walang ilaw, walang boses, ngunit ang paraan ng paggalaw. Mabilis, malinis, tumpak. Ay hindi may kakaila, isang sinanay na ahente. Nahuli na tayo, bulong ni Ira. Tumango si Joaquin. Plano B? Ang daan palabas sa likuran ng barko. Ang emergency exhaust pipe. Mabilis silang gumalaw na parang mag-aanino. Kumapit sa mga malamig na pader na bakal. Umikot sa hanay ng mga container patungo sa technical area. Biglang umalingaw ang tunog ng baril sa likuran nila. Isang bala ang duman sa balikat ni Ira, na naging dahilan ng kanyang pagka-out of balance. Hinila siya ni Joaquin, binaril pabalik. Isa sa tatlong humahabol ang bumagsak. Ngunit alam ni Ira na may hindi bababa sa dalawa pang iba at hindi sila nakasuot ng mga insignia o uniforme, hindi mga sundalo, hindi mga pulis, mga pribadong security guard, ang uri na dating ginamit ng silensyo. Pinindot niya ang unlock button ng emergency exhaust pipe, isang cylindrical na bakal ang nahulog sa dagat na lumika ang isang umikot na puting bula. Hindi na sila nagisip. Tumalon. Ang tubig dagat ay malamig na parang bumabagsak. Ang malakas na agos ay humila sa kanila, ngunit ito rin ang nagligtas sa kanila mula sa tamang baril. Lumubog sila ng malalim, pagkatapos ay lumitaw sa gitna ng madilim na gabi. Walang ilaw, walang lupa, tanging dagat at kalangitan. Kumapit si Ira kay Joaquin. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Mayroon bang signal ang lokasyon? Tanong niya. Umiling si Joaquin. Isang lift boy lamang na may ilaw. Sa 10 minuto, ito ay kikislap. Marami pa ba? Siguro 2 o 3 lamang. Ngunit sapat na para patayin tayo. 12 minuto pagkatapos, isang dilaw na ilaw ang kumislap sa gitna ng dagat. Mula sa malayo, isang speedboat ang papalapit. Ang nagmamaneho ay isang matandang babae, nakatali ang buhok, nakasuot ng itim na salamin at isang waterproof na balabal. Umakyat kayo ng mabilis, sabi niya. Hindi ako binabayaran para maghintay ng matagal. Hindi nagtanong si Ira. Umakyat sila ni Joaquin. Ang speedboat ay humarurot na parang isang palaso, iniwan ang kadiliman at dugo na unti-unting kumakalat sa mga alon. Dumaong sila sa isang malit na isla. Walang panggalan, walang mapa, walang populasyon. Dinala silang babay sa isang kahoy na kubo sa gitna ng isang niyugan, kung saan mayroon lamang isang desk, isang shortwave radio at 3 baril. Dito lamang kayong isang gabi, sabi niya. Bukas ng umaga, alis na ako. Pagkatapos nito, bahala na kayo sa sarili ninyo. Sino ka? Tanong ni Ira. Ako ang huling may utang sa iyong ina. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil kay Ira. Bahagyang ngumiti lamang ang matandang babae. Huwag mong isipin na lahat ay galit sa kanya. May mga taong nabubuhay pa dahil sa kanya. Ngunit ngayon nawala na siya, nabura na ang utang, simula bukas ng umaga. Hindi ko na kayo kilala. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob, isinara ang pinto. Nang gabing iyon, umupo si Ira sa beranda. Nakatingin sa bihirang mga bituin ng South China Sea. Nagdala si Joaquin ng isang tasa ng itim na kape. Inilagay sa harap niya. Sa tingin mo ba hihinto sila? Tanong niya. Hindi. Hindi kailanman sumusuko si Ines. Siya ang uriing tao na humihinto lamang kapag wala ng anumang bagay na sisirin. Ano ang kailangan natin para matapos ang bagay na ito? Ebidensya, sagot ni Ira. Ang bagay na kahit siya ay hindi kayang burahin. At nasaan iyon? Binuksan ni Ira ang bulsang kanyang damit. Kumuhang isang maliit na memory card. Iniwan ito ni Inay. Ngunit hindi ko pa ito nadekode. Kumunot ang ni Joaquin. At sa tingin mo, ano ang laman nito? Ang dahilan kung bakit siya nawala. Kinabukasan, nawala ang babaeng nagmamanahong speedboat tulad ng ipinangga ko. Walang iniwan maliban sa isang boteng tubig, counting tuyong pagkain at isang wireless radio na may local frequency. Alam ni na Ira at Joaquin na hindi sila maring manatili ng matagal. Nagtayo sila ng isang pansamantalang estasyon. Gumamit ang radyo para maghanap ng signal. Ilang oras pagkatapos, isang kakaibang frequency ang lumitaw. Isang boses ang babae ang narinig sa speaker, pantay-pantay,
Ang ibon nga po ay nakarating na, ngunit hindi pa sumisikar ang araw. Agad na nakilala ni Joaquin na iyon ang lumang communication code ni Andrea. Ngunit sino ang gumagamit nito? Kinuha ni Ira ang mikropono sumagot. Mainit pa ang buhangin. Ngunit malamig na ang gapa. Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos ay nagpatuloy ang boses ng babae. De Leon, kung buhay ka pa, makipagita ka sa akin sa istasyon ng Del Monte. 3 oras. Mag-isa, Del Monte. Isang abandonadong weather station sa gitnang kagubatan ng Palawan. Isang lugar na dating ginamit ni Andrea bilang isang secondary supply point. Minsan nang nakapunta dun si Ira. Nung 14 taong gulang siya, nung inisip pa niya na ang kanyang ina ay isang propesor lamang ng kasaysayan. Tinadala tayo sa larong magapatay. Babala ni Joaquin. Maari, sagot ni Ira. Ngunit kung iyon ang tanging paran para malaman ang katotohanan, pupunta ako. Dumating sila sa istasyon ng Del Monte sa taktang oras. Pumasok si Ira ng mag-isa. Nagtago si Joaquin sa malayo, nagmamasid sa pamamagitan ng isang reflexscope. Sa lubeng istasyon, isang babae ang naghihintay. Hindi si Inez, kundi isang bagong mukha, bata, nasa 20 taong gulang, maikli ang buhok, nakaswat ang sapatos na pangsundalo, walang ekspresyon. Ikaw si De Leon? Ako si Sarah, ang huling sinanay ni Andrea. Kumunot ang nuni Ira. Plano niyang palitan ako? Hindi. Plano niyang lumika ng isang counterbalance. Kung mabigo ka, ako ang papalit. Kung makakaligtas ka, atras ako. Kaya gayon, ano ang gusto mo? Ibigay mo sa akin ang memory card. Umiling si Ira. Kapag nalaman ko lang kung ano ang laman nito, tiningnan siya ni Sarah, pagkatapos ay huminga ng malalim. Hindi ko rin alam, ngunit ang tanging taong maaring magdekode nito ay si Raul de Leon mismo. Patay na siya. Hindi, itinago siya ni Andrea mismo. Natigilan si Ira. Sa labas, natigilan si Joaquin nang marinig sa pamamagitan ng communication device. Kung buhay pa si Raul, hindi pa tapos ang lahat. Tumingin si Ira kay Sarah. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis. Kung nagsisinungaling ka, papatayin kita. Ngumiti si Sarah. Hindi ako nagsisinungaling. Ako ay isang mensahe lamang na huling ipinadala. Nang gabing iyon bumalik sina Ira at Joaquin sa nakatagong isla, hindi sila natulog. Sa mesa nakalatag ang memory card na parang isang hiyas na may sumpa. Naniniwala ka bang buhay parang aking ama? Tanong ni Ira. Dati wala akong pinaniniwalaan. Ngunit pagkatapos ang lahat ng nakita ko, naniniwala ako na ang isang taong tulad ni Raul ay maaring isulat ang kanyang sariling kamatayan. Malungkot nang gumiti si Ira. At kung buhay pang siya, hindi ko alam kung dapat ba akong matuwar o patayin siya. Pinisil ni Joaquin ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang magpasya ng mag-isa. Hindi? Ngunit ako lamang ang may karapatang tapusin ito. Kinuha niya ang memory card at sinimulang i-decode. Kinabukasan, magang umulan. Ang kalangitan ay kulayabo at ang dagat ay nagbago rin ng kulay at naging isang tahimik na putik. Nakaupo si Ira sa malamig na sahig na gawa sa kahoy ng nakatagong kubo. Ang kanyang mata ay nakatutok sa luman ng screen ng computer kung saan ini-decode ang bawat biteng data mula sa memory card na iniwan ni Andrea. Ang proseso ay mas matagal kaysa sa inasahan. Bawat linya ng kode ay isang layer ng seguridad. Sa bawat layer na natatanggal, isang bagong layer ang lumilitaw. Mas komplikado, mas masikip na parang isinulat ni Andrea ang bawat pirasong kode na may pag-iingat na ang pinakamalapit na tao ay magtataksil sa kanya. Gaano pa katagal? Tanong ni Joaquin na may paus na boses. Hindi bababa sa 8 oras, sagot ni Ira. Kung hindi maghang ang sistema sa gitna, wala tayong 8 oras. Alam ko, hindi niya inalis ang kanyang tingin sa screen. Ano ang nararamdaman mo? Tanong ni Joaquin. Tumigil si Ira sa pag-type. Pagkatapos ng ilang sandali, mahina siyang nagsalita. Parang binubuksan ko ang pintong bahay ng isang patay na tao. Habang alam kong sinusubaybayan pa rin akong taong iyon mula sa likuran. Umupo si Joaquin sa tabi niya. Hindi niya siya hinawakan. Umupo lamang dun. Tahimik sa tabi niya. 4 na oras pagkatapos, nang matanggal ang 6 na string code. Isang audio file ang lumitaw sa sistema, walang pamagat. Walang metadata. Isang 3 minutong audio recording lamang. Pinindot ni Ira ang play. Isang boses ang lalaki, malinaw tiyak bahagyang malalim. Pamilyar na nanlamig ang kanyang gulugod. Anak ko, kung naririnig mo ito, nanggahulugan ito na lumampas na ang iyong ina sa kinakailangang limitasyon. At ako, hindi kailanman namatay. Lumingon si Joaquin sa kanya. Walang sinabi si Ira. Hindi na siya tumugon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa screen, hindi kumukurap. Lahat ng alam mo ay kalahati lamang ang katotohanan. Ang La Sombra ay hindi isang network, ito ay isang maskara. Si Elias, si Andrea, kahit ako.
Lahat kami ay may kanya-kanyang papel. Ngunit ang tunay na sumulat ng mga patakaran ng laro ay hindi kailanman lumitaw. Pantay pa rin ang boses ni Raul, ngunit may isang bagay sa tono na nagparamdam kaya ring paninikip ang dibdib. Na parang siya ay galit, nagsisisi at nagpapatawad. Kung buhay ka pa, nanggangahulugan ito na mayroon kang sapat na kalupitan. At kung hinahanap mo pa rin ako, nanggangahulugan ito na mayroon ka pa ring pag-asa. Ngunit hindi dapat umiralang pag-asa sa mundong ito. Natapos ang recording, walang lokasyon, walang karagdagang mensahe, isang kasamang PDF file lamang ang nadekode ilang segundo pagkatapos, listahan ng paglilipat. Mayroong 13 panggalan dito, bawat isa ay lider ng magalihim na sanggay sa buong Timog Silangang Asya. Bawat isa ay may espesyal na tanda, isang bituin, isang tatsulok, o isang tandang pananong. Ang mga lumang simbolo ng silensyo para sa tatlong antas, tapat sinusubaybayan at nagtaksil. Binasa ni Joaquin ang ikatlong panggalan at natigilan. Kilala ko ang taong ito. Sino siya? Tanong ni Ira. Siya ang nagligtas sa akin mula kay Ines. Siya rin ang dating nagtrabaho para kay Raul. Ngunit tinanggal ang panggalan sa sistema 5 taon na ang nakalipas. Isang multo. Buhay pa siya? Kung totoo, ang panggalan ng taong iyon Simon Avila. Simon Avila, isang panggalan na dating nasa permanenteng burahin na filing organisasyon. Minsan sinabi ni Raul, may mga taong hindi natin pinapatay dahil sa takot. Kundi dahil kung mabubuhay sila, sisirain nila ang lahat ng estrukturang ating itinatayo. At si Simon ay isa sa kanila. Agad na gumawa ng plano si Ira para lapitan siya. Si Simon ay pinaniniwalang tumakas sa ibang bansa. Ngunit 3 taon na ang nakalipas, isang armored car ang tumab sa isang operasyon ng paghahatid ng armas sa lalawigan ng Zamboanga. Namatay ang driver. Nawala ang kasama. Sa internal investigation report, may isang sulat kamay na tala ni Andrea Avila, buhay. Umalis sina Ira at Joaquin sa isla ng gabing iyon. Ginamit nila ang daan sa tubig para iwasan ang mga satellite, sumunod sa mga ruta ang paghahatid ng seafood para makapasok sa Mindanao. 17 oras pagkatapos, dumating sila sa Cotabato, kung saan isang maliit na nayon sa tabi ng ilog ang nakakalat pa ring balita tungkol sa matandang may kulebong mga mata na nakatira sa gubat na walang nanggangahas na lumapit. Hinanap ni Arang bahay na iyon, isang kubo na gawa sa kahoy na langis na may bubong na yero, walang bintana, walang bakod. Isang lumang upuan lamang. Isang radyo at isang regular na tunog ang pagukit mula sa loob, na parang may isang taong nagukit ng bato. Kumatok siya sa pinto. Walang sumagot. Kumatok siya muli. Tahimik pa rin. Sa ikatlong pagkakataon, bumukas ang pinto. Isang lalaking may puting buhok, kulay pilak na mga mata. Kuba, hawak ang isang pait ang lumabas. Tiningnan niya siya mula ulo hanggang paa. Walang pagtataka, walang tanong. Sinabi lamang, dapat ay mas maga kang dumating. Si Simon Avila ay naninirahang mag-isa. Walang kuryente, walang internet, walang computer. Tanging dos-dosan ang mga bato na inukit ang kamay. Bawat isa ay isang mapa, isang diagramang koneksyon o isang lumang kode. Hindi siya ganong nagsasalita, ngunit bawat panggungusap ay parang isang malakas na suntok sa natitirang mga paniniwala ni Ira. Si Raul ay isang taong naniniwala sa kapangyarihan. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanya. Si Andrea ay isang taong naniniwala sa kaayusan. At ako ay naniniwala sa kawalan ng balanse. Sino ka sa kanila? Ako ang sumulat ng balangkas. Bawat network ay nangangailangan ng isang hindi neutral na tao upang mapanatili ang isang kontroladong kawalan ng katatagan. Pinagtaksilan mo sila? Hindi. Hindi ko lamang sila sinunod. Hindi rin ako sumunod sa sinuman. Tumahimik si Ira. Pagkatapos ay nilabas niya ang data file mula sa memory card. Inilagay sa mesa na gawa sa bato. Kailangan kong i-decode mo ito. Tiningnan ito ni Simon. Alam ko ang bagay na ito. Ako ang sumulat ng original na kode nito. Kaya ano ang laman nito? Tiningnan niya siya ng matagal. Naglalaman ito ang tunay na lokasyon ni Raul. 2 araw pagkatapos, matapos gamitin ni Simon ang kanyang sariling paraan upang buksan ang data, isang koordinate ang lumitaw. Isang maliit na isla sa Sangihisea, malapit sa hangganan ng Indonesia. Walang populasyon. Wala sa mga komersyal na mapa. Walang signal ng satellite. Itinago ni Andrea si Raul doon 5 taon na ang nakalipas. Sabi ni Simon, walang nakakalam. Kahit si Elias, itinago niya siya na parang isang alas. Upang sa tamang panahon, mapatunayan niya, ang El Silencio ay hindi lamang siya. At ngayon, tanong ni Ira, ngayon kung buhay pa siya, tutulungan kaniya o papatayin kaniya. Nang gabing iyon, hindi natulog si Ira. Tahimik na nagsiga si Joaquin. Ang hangin mula sa dagat ay malamig.
Ngunit hindi kasing lamiging katanong na walang sagot. Kung buhay pa si Raul, bakit hindi siya nagsalita? Kung talagang nasa labas siya, bakit niya hinaya ng kanyang anak na harapin ang kanyang ina? Kinabukasan tumayo si Ira sa harap ni Simon na may determinadong tingin. Dalhin mo ako doon, tumango si Simon. Ngunit kung hindi ako babalik? Kung gayon, magpapatuloy akong mag-isa. Bahagyang gumiti si Simon. Tunay na anak ni Andrea. Ang kahoy na bangka na minamaneho ni Simon ay umalis mula sa isang abandonadong nayon ng mangingisda sa timog ng Mindanao. Umalis sila ang 3 ng umaga. Habang makapal pa ang hamog, sa ibabawang dagat at tanging ang tunog ang lumang makina ang umalinggaw sa gitna ng makapal na kadiliman ng karagatan. Hindi sumama si Joaquin. Sinabi ni Ira na manatili siya kasama ng isang auxiliary contact. Kung hindi siya babalik pagkatapos ng 3 araw, kailangang ilipat ni Joaquin ang lahat ng data sa international na media. Walang ititira. Hindi na siya hihintayin. Maghihintay ako. Sabi ni Joaquin, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Hindi. Mahinang sabi ni Ira. Ang paghihintay ang huling bagay na gusto ko. Kung mabigo ako, sunugin mo ang lahat. Pati ako. Walang sinabi si Simon sa buong paglalakbay. Tumingin lamang siya sa abot tanaw, ang kanyang mga mata ay kakaibang nagniningning sa ilalim ng kanyang kulubot na balat at mahabang puting buhok na umabot sa kanyang leeg. Isang lalaki na dating idineklara na patay ang lahat ng mga network. Ngunit nabuhay, nagtago, nagmasid. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Ira pagkatapos ng halos 2 oras na katahimikan. Dahil ikaw ang tanging hindi gustong baguhin ang mga patakaran ng laro. Sagot ni Simon. Gusto mo lamang sirain ito. At sinusuportahan mo iyon? Hindi. Ngunit sinusuportahan ko ang isang taong nanggagahas na harapin ang mga kahihinatnan ng katotohanan ng pinili niyang paniwalayan. Ang sagot na iyon ay nagpatahimik kay Ira. Naisip niya si Andrea, si Raul, si Elias. Walang sinuman sa kanila ang nabuhay ng hindi pumapatay. Walang sinuman ang gumawa ng desisyon ng hindi nagdudulot ng pagdanak ang dugo ng iba. At ngayon papunta siya upang makilala ang huli sa 3 iyon. Si Raul de Leon, ang kanyang tunay na ama, ang taong lumikhang La Sombra, at marahil ang tanging nakakaalam ang buong katotohanan. Ang isla ay lumitaw sa gitna ng dagat na parang isang lumang peklat sa ibabawang tubig. Walang puno, walang bahay, tanging mga bato at isang mababang konkretong istruktura sa gitna ng isla na parang isang wartime bunker. Walang bante, walang barbed wire, walang camera. Sigurado ba tayong ito ang lugar? Tanong ni Ira. Tumango si Simon. Nakatira dito si Rolling 10 taon, walang pagalis kahit kalahating hakbang, walang tinatanggap na bisita maliban sa isang tao. Ang aking ina? Dumarating siya tuwing 3 buwan para palalahanan siya, ang katahimikan ng tanging pagpipilian. Ang meta na pinto ay bumukas pagkatapos ng isang 3 antas na pag-encrypt. Pumasok muna si Ira, sumunod si Simon. Dinala sila ang hagdanan sa ilalim ng lupa. Malamig ang hangin, mahalumigmig, at may amoy ng disinfectant na parang isang lumang ospital. Ang malabong gilawang fluorescent ay tumatama sa mga basag na konkretong pader. Ang tunog ang gaya pa kayo malinggaw-ngaw na parang mga bulong ng mga nakakulong na kaluluwa. Sa dulong pasilyo ay isang parisukat na silid. Walang laman, walang mesa o upuan, walang kama. Isang upuan lamang na gawa sa bato, kung saan nakaupo ang isang lalaki. Nakayuko ang ulo, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang buhok ay kasing puting niyebe. Si Raul de Leon. Hindi siya agad tumingala. Tanging nang tumayo si Ira sa harap niya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Mga mata na kulay abo, matanda, at walang liwanag. Ngunit sa sandaling makita niya siya, isang bagay na napakaluma. Marahil ay pagsisisi, marahil ay isang malabong pagmamahal, ang bumanggon sa kanyang tingin. Nakarating ka na, sabi ni Raul, ang kanyang boses ay malalim at mahina. Tumango si Ira, ang kanyang mga kamay ay napakahigpit na namumuti. Bakit ka pa buhay? Tanong niya, hindi itinatago ang galit. Dahil gusto ni Andrea na mabuhay ako, bilang isang angkla. Kung mamatay ako, wala na siyang mahahambing. At tinanggap mong mabuhay na parang isang asong nakakulong? Dati akong nagtatanim ng bagyo. Nang gayon, nagbibilang na lamang akong hangin. Iyon ay patas. Lumapit si Ira. Hinayan mong manipulahin ng ina ang buong mundo para lamang patunayan na wala ka ng kapangyarihan. Bahagyang gumiti si Raul, walang emosyon. Wala na akong anumang bagay na dapat panggalagaan. May paniniwala pa si Andrea. Ako, wala na. Tumahimik si Ira ng isang segundo. Pagkatapos ay binunot niya ang malit na baril sa bulsa ng kanyang damit. Kaya gusto mong mamatay na parang isang taong tapos na sa kanyang trabaho. Hindi tumutol si Raul. Tumingin siya diretso sa dulong baril. Kung sa tingin mo,
Ang pagpatay sa akin ay magtatapos sa lahat. Gawin mo na. Hindi, sabi ni Ira. Ang pagpatay sa iyo ang pinakamadaling bagay. Ngunit ang pagpapatawad sa iyo, iyon ang tunay na parusa. Umatras siya, itinago ang baril. Ngumiti si Raul. Mas kamukha mo ang iyong ina kaysa sa inakala ko. Hindi, malamig na sabi ni Ira. Ako ay ako. Lumapit si Simon. Inabot kay Ira ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Ito ang natitirang itinago ni Raul. Isang listahan ng lahating mga aktibong tauhan. Parehong sa panig ni Elias, sa La Sombra, at sa independenteng sanggay na itinayo ni Andrea Calaunan. Binuksan ito ni Ira. Ang mga huling panggalan ay nakabilog na pula. Hindi para patayin, kundi para bigyan ng babala, sila ang hindi neutral. Hindi nila tatanggapin ang pagkawalan kapangyarihan, sabi ni Simon. Kaya ano ang gagawin nila? Maghihintay silang papalit kay Andrea. At sang gayon, ikaw lamang ang kwalipikado. Tiniklop ni Ira ang folder. Kung gayon, tatapusin ko ang larong ito. Sa paraang hindi inasahan ng sinuman. 2 araw pagkatapos, umalis sina Ira at Simon sa isla. Hindi sumama si Raul. Nanatili siya, walang paalam, walang paghinging tawad. Tanging isang napakabagal na pagtango na parang sa wakas inamin niya, hindi kailangan kanyang anak na dalhin ang apelidong de Leon upang muling isulat ang mga patakaran ng laro. Pagdating nila sa lupa, naghihintay na si Joaquin. Lumapit siya at mahigpit na niyakap si Ira nang walang salita. Hindi siya umiyak, hindi ngumiti. Sumandal lamang ang kanyang ulo sa dibdib niya sa unang pagkakataon sa maraming buwan. Naramdaman niyang tumitibok ang kanyang puso hindi dahil sa takot. Nahanap mo siya? Tanong ni Joaquin. Oo. Ano ang gagawin mo? Ibinigay ni Ira ang folder. Putulin ang pinagmumulan ng pera, ilok ang mga account, sirain ang daloying paglilipat, at ibalik ang mundong ito sa isang estado na walang sentro. Walang sinuman ang mamumuno? Walang sinuman ang kokontrol. Walang sinuman ang karapat-dapat. Tumango si Joaquin. Kaya, saan tayo magsisimula? Tumingin si Ira sa kalangitan sa gabi, sa pamamagitan ng hindi pagpapalam sa sinuman na nagsisimula na tayo. 1 linggo lamang pagkatapos umalis si Ira sa islang Sanggihe. Nagsimulang makalamat ang pandaigdigang network. Ang mga lihim na organisasyon na dating nasa likod ng mga black money flows ay sabay-sabay na inimbestigahan. 12 ng mga account sa Switzerland, Singapore at UAE ang na-freeze. Walang umakong responsibilidad. Ngunit lahat ng mga bakas ay tumuturo sa isang punto. Ang bagong manipulator ay hindi nag-iwan ng bakas. Hindi nagpakilala si Ira. Hindi ginamit ang panggalan. Hindi nagpadalang babala. Kumilos lamang siya sa kariliman. Gamit ang data ni Roll para lihim na sirain ang mga koneksyon na dating mga haliging kapangyarihan. Tinulungan siya ni Joaquin na magtayong ng isang anti-network system. Isang uring administratibong virus na pumapasok sa mga lihim na istruktura. Na unti-unting nagpapawalang bisa sa bawat antas ng kapangyarihan, na parang ito mismo ang sumisira sa sarili. Hindi tayo magtatayo muli. Sabi ni Ira kay Joaquin habang nakatayo sa gitna ng isang lumang baseng La Sombra sa Cebu. Pinipindot lamang natin ang self-destruct button at hinahayaan itong bumagsak. At pagkatapos, tanong ni Joaquin, may ibang magrupo na lilitaw. Tiyak. Ngunit kahit papaano, hindi na sila magmamana ng anuman mula sa El Silencio. Walang network, walang impormasyon, walang pamana. Tumango si Joaquin, ngunit sa kanyang mata, nakita ni Ira ang lumalaking pag-alinlangan. Hindi tungkol sa kanyang mga kilos, kundi tungkol sa halaga na kanyang binabayaran. Sa 10 araw pagkatapos sirain ang huling sanggayang financial network ng Indochina, isang bagong organisasyon ang lumitaw sa kadiliman. Walang panggalan, walang logo, walang tagapagsalita. Isang simbolo lamang ang kumalat sa dark web, isang pulang tandang padamdam sa isang kulay abo na background. Kasama nito ay isang solong mensahe. Kung lahat ng kapangyarihan ay nanggangailangan ng tagapagmana, kung gayon ang tunay na kapangyarihan, ay kapag walang sinuman ang may sapat na karapatan upang tanggapin ito. Walang nakakalam kung sino ang nasa likod nito. Ngunit ang mga arms dealer, intelligence agencies at black market banks ay lahat nakaintindi. Ang laro ay nagbago ng manlalaro. Hindi itinanggi ni Ira. Hindi rin kinumpirma. Sa halip, nagtayo sila ni Joaquin ng isang bagong sistema. Hindi para mamuno, kundi para antalahin ang sinumang may balak na maging master. Ang panggalan ng sistemang iyon ay tantro, mag-aabo. Ang tantro ay walang opisina, walang permanenteng miyembro. Bawat tawong nakaligtas sa La Sombra o Elias ay may karapatang magpadala ng impormasyon, ngunit walang sinuman ang pinahihintulutang itago ito. Ang sistema ay tumatanggap lamang, hindi sumasagot. Bawat data packet na naproseso ay permanenteng buburahin.
Nag-install si Joaquin ng isang low-level AI system upang iskan ang nilalaman. Automatikong binubura ang anumang impormasyon na may katandyang muling pagtatayong kapangyarihan. Ito ay isang lugar para lamang sa mga gustong sumira, hindi para sa mga gustong mamuno, sabi ni Ira. Isang maulang gabi sa Jakarta. Isang freelancer na mamamahayag ang nakatanggap ng isang USB na naglalaman ng isang audio recording sa pagitan ni Elias at isang mataas na opisyal ng Asya. 3 araw pagkatapos, nagbitiw sa tungkulin ang opisyal na iyon. Walang investigasyon, walang kontrobersya. Sa isang abandonadong simbahan sa Mexico City, isang dating monghe ang nakahanap ng isang folder ng mga dokumento na naglalarawan ng detalyado kung paano kinokontrol ni Raul de Leon ang merkadong droga sa Timog Amerika gamit ang isang peking charity organization. Isang hacker sa Nairobi ang aksidenteng natapik ang isang data repository tungkol sa mga diplomatikong flight na nagdadala ng mga armas sa Yemen. At nawala pagkatapos lamang ng 48 oras. Lahat ng data ay pumunta sa isang direksyon at nawala ng walang bakas. Hindi na sila mga armas, sila ay mga abo. Lumikha kang isang sistema na walang sentro. Sabi ni Joaquin habang pareho silang nakatayo sa harap ng dagat. Nakatingin sa abo tanaw na parang mga abo na lumilipad kasama ng mga alon. Ayokong may pumalit, sagot ni Ira. Kahit ako, ang gunit kong isang araw, hindi mo na kayang ipagpatuloy. Paano na? Kung gayon, mamamatay ito kasama ko? Walang iwan? Eksakto. Tiningnan siya ni Joaquin ng matagal. Unti-unti kang nawawala, Ira. Maari, ngunit kahit papaano, nawawala ako para sa tamang dahilan. Isang buwan pagkatapos, may nakatunton sa lumang koordinateng base sa Quezon. Isang signal mula sa isang spying device na dating itinanim ni Inez isang taon na ang nakalipas ay naaktivate. Nakatanggap si Joaquin ng babala 3 minuto bago. Tumakbo siya sa control room. Nakita si Ira na nagtatrabaho pa rin. Walang takot. Nahanap na nila tayo, sabi niya. Alam ko, kailangan nating umalis. Ngayon na. Hindi. Ira, hindi ako aalis. Ngunit kailangan mong umalis. Binuksan ni Ira ang drawer ng mesa. Kumuha ng isa pang USB. Ang nag-isang naglalaman ng backup copy ng Tantro system. Dalhin mo ito. Pagkatapos ay sunugin mo. Huwag ipadala sa sinuman. Huwag itago. Huwag ikalat. Umiling si Joaquin na mumula ang kanyang mga mata. Hindi kita kayang iwan. Hindi ako mamamatay. Ako ay magiging isang bagay na hindi mahahanap ang sinuman. 3 oras pagkatapos, sumabog ang base sa Quezon. Walang nakaligtas na naitala. Walang bangkay. Walang bakas. Lahat ng data ay nasunog. Ang communication channel ay permanenteng pinutol. Sierra de Leon, ayon sa lahat ng mga balita, ay patay na. Ngunit ilang linggo pagkatapos, isang traffic camera sa Venice, Italy, ang nakakuhang larawan ng isang babaeng Asyano, nakasuot ang wool hat, malamig ang mga mata, may dalang itim na tela na bag na tumatawid sa Rialto Bridge. Walang nakatuntun sa kanyang pagkakakilanlan. Ngunit sa likod ng larawan ay isang sulat kamay na tala. Hindi malinaw kung sino ang sumulat. Kung saan may abo, dun may apoy. Ngunit kung saan may isang tawang piniling maging abo, tunay wala nang mamumuno. Ang Tantro account ay aktibo pa rin. Tumatanggap pa rin ng data. Nagbubura pa rin. Walang nakakaalam kung sino ang nagpapatakbo. Walang nangangahas na maging master. Dahil lahat ay naniniwala. Buhay pa si Ira. At hanggat buhay pa siya, lahat ng network ay dapat matakot. Venice taglamig. Mas mataas ang tubig kaysa sa karaniwan. Ang mga batong hakbang sa ilalim ng tulay ay malamig. Sa isang lumang tindahan ng libro na nakatago sa isang eskinita sa Campo Santa Margarita, ang malabong dilaw na ilaw ay tumatama sa mukhang babaeng nakaupo sa pinakasulok. Nakasuot siyang itim na sombrero, manipis na guwantes, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bawat pahina ng mga punit na dokumento. Walang nakapansin. Walang nakakilala. Iyon ang gusto niya. Si Ira de Leon ay patay na. Ayon sa lahat ng mga internasyonal na tala, mga ulat sa media, at kahit na mga organisasyon ng paniktik ng malalaking gobyerno. Ngunit ang babaeng nakaupo dito buhay, humihinga at nagtatrabaho pa rin. Ay isang anino na muling isinilang mula sa mismong mga abo na inakalang mga tao na tinanggay ng hangin. Sa kanyang kamay ay isang sulat kamay na liham. Isang pamilyar na sulat kamay. Walang panggalan ng nagpadala. Ngunit alam niya kung sino ang sumulat. Hindi mo kayang kontrolin ang mga abo. Ang mga abo ay lumilipad kasama ang hangin. At kapag nagbago ang direksyon ng hangin, kailangan mong pumili, mawala ng tuluyan o maging ang pinuno muli. Magkita tayo muli kung may lakas ka pang loob. Ay, tiniklop ni Ira ang sulat, walang ekspresyon. Sa tabi niya, isang lumang telepono ang nagbibrate. Ang screen ay nagpakita ng isang simpleng kode, 201Z.
Ang kariliman ay nagbabagong direksyon. Sa Maynila, nakatayo si Joaquin sa harap ng bahay na dating kanilang auxiliary base. Ngayon, isa na lamang itong maliit na cafe na pinamamahalan ng isang batang mag-asawa. Hindi siya pumasok. Nakatayo lamang dun, tahimik na parang nag-alala sa isang bagay na hindi kailangang panggalanan. Alam niyang buhay pa si Ira, ngunit hindi siya naghanap, hindi nagtanong, hindi nagpadalang signal. Iyon ang huling panggako sa pagitan nila. Kung mabubuhay siya mamuhay na parang abo, walang tali, walang utang, hindi na babalik. Ngunit ang gabing iyon, sa isang lumang libro na binuklat niya sa aklatang lungsod, isang maliit na pirasong papel ang nahulog. Nakasulat dito, "Uminom ka pa rin ba ng itim na kape? Huwag hayang lumamig." Adalang gumiti si Joaquin, walang nakakita. Sa New York, sa isang lihim na pagpupulong ng isang internasyonal na institusyong pampinansyal, biglang inihayag ang pinuno ng counterintelligence group. May isang sistema na sumisira sa pandaigdigang lihim na histruktura. Hindi malinaw ang pinagmulan. Walang pagkakakilanlan. Ngunit epektibo. Tinatawag nila itong tantro. Isang babae sa silidang nagtanong, "Sino ang namumuno dito?" Sumagot ang tagapagsalita, "Walang sinuman." Ngunit lahat ay pinoproseso ayon sa parehong prinsipyo. Walang sinuman ang mayroong magmay-ari ng data. Ipinapadala lamang ito pagkatapos ay nawawala. At paano ito pinoprotektahan? Isang segundong katahimikan pagkatapos ay sumagot siya. Sabi nila, may isang multo na buhay pa. At hanggat humihinga pa siya, walang nanggangahas na magpanggap na namumuno. Si Inez, ang taong halos pumalit sa El Silencio, ay nagtatago ng gayon sa Nairobi. Nagpalit siyang panggalan, ang mukha, kahit ang paraan ng paghinga. Ngunit kahit anong gawin niya, palagi niyang nararamdaman na sinusubaybayan siya. Sa tuwing bubuksan niya ang kanyang laptop, may isang linya ang teksto na lilitaw. Pagkatapos ay mawawala na parang hindi kailanman umiral. Hindi ka sapat na tahimik para kontrolin ang kadiliman. Sa isang estasyon ng subway sa Tokyo, isang hacker ang pinatay matapos subukang i-access ang server ng tantro. Walang nakakalam kung sino ang pumatay. Walang nanggangahas na mag-imbestiga. Sa isang pamilihan sa Istanbul, isang 12 gulang na batang babae ang nagbigay sa kanyang inang isang pirasong papel na natagpuan sa isang lumang libro. Sa papel ay may larawan lamang isang ahas na kumakain ng sarili nitong buntot, ang simbolong ng silensyo. Ngunit may pulang krus na nakaguhit dito. Sa ibaba ay isang linyaring teksto, ang katahimikan ay hindi nakapangyarihan, kundi isang pagpipilian. At sa Venice, inihulog ni Ira ang lumang telepono sa tubig, pinanood itong unti-unting lumubog. Alam niyang nandun pa rin si Ines. Alam niyang may bagong network na lilitaw. Mula man sa garabo o sa ugaling kapangyarihan. Ngunit hindi na siya ang nasa gitna. Siya ang tawong na dating lumabas mula sa sentro. Sa isang maliit na kuwaderno na nakatago sa ilalim ng kanyang backpack, isang linya lamang ang isinulat ni Ira bago ito isara. Walang sinuman ang nagmana sa El Silencio. Dahil hindi kailanman kailangan ang El Silencio ang tagapagmana. Kailangan lamang nitong malaman kung kailan mananahimik. Ang pagtatapos ay hindi sa pamamagitan ng kamatayan, kundi sa pamamagitan ng tamang paggawala. At minsan, ang pinakanakakatakot na tao ay hindi ang may kapangyarihan pa, kundi ang taong hindi na ito kailangan. Nawala si Ira, wala na ang El Silencio. Ngunit umiral pa rin ang tantro at hindi pa talaga nagsasara ang kadiliman. Dito na ba nagtatapos ang kwento? O simula pa lamang itong bago? Kung nagustuhan ninyo, mag-iwan ng komento para malaman ko. Pindutin ang subscribe at iyon ang bell para hindi makaligtaan ng mga susunod na serye.